Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po, magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Isa na naman po ito. Para po ang Pangulong Marcos po ang nagsalita, mga tambay. Dahil po ngayon, sila po ang nasa hot seat po ngayon. Dahil po sa issue po ng kaperahan po natin, lalong-lalo po sa ating budget. Pera po natin ito, pera ng taong bayan. Ang ginawa po nilang pagbabudget sa 2025 national budget, mga katambay. Napakarami po dito, lalo po yung pinaputok po ni Congressman Ungab at dating Pangulong Duterte. Ngayon po, pinangangatwiranan po nila at para pong sinasabi na wala pong nilabag silang batas o anumang ginawang pagkakamali, mga tambay. Dito po sa ginawa po nila sa national budget. Lalo-lalo po dito sa sinasabi po ng Speaker, ng Senate President, ang GAA, mga tambay. Pakinggan po natin ang Senate President Escudero kung paano niya po pangatwiranan. At ang hamon niya pa ay pag-aaksaya lang ng panahon at isang pa raw po sa hukuman kung may nakikita raw po kaso ang mga ito, mga katambay. Ibang klase, mga kababayan. Pakinggan po natin. Na mga declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala namang Sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan do. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusan may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury. Nakatutok po sang Senate President Escudero sa GAA. Hindi naman po yun yung sinasabi ni Congressman Ungab sa dating Pangulong Duterte, di po ba? Saan po? Yung ginawa po nilang sa BICAM, di po ba? Yung Bicameral Conference Committee Report. Doon po, marami nga po hindi pumirma yan eh. Dahil marami po sila nakitang blanco. Isa po dyan ang Senadora Amy Marcos. Di po ba? Hindi po nila pinirmahan yan. Di po ba? Pero, ang speaker po, ang Senate President po, nakatutok pa rin po sa GAA. Parang yung sinabi po ng Pangulong Marcos. Wala pong blanco ang GAA. Ano po ba yung GAA? Yung GAA, yung General Appropriation Act. GAA. Di po ba? Ibang klase, no? Ibang klase pong Senate President, mga tamay. Ginagawa pong bobo at tanga. At talagang parang sinasabi po na wala pong ginawa na ang mga ito. Kasi malalaman din po natin kung sino po ba pumirma rito mga katambay. Ang hindi lang po nila sinasabi kung sino po naglagay doon sa mga blanco yung ginawa po nila sa kanilang committee report. Lalong-lalo po dito sa BICAM, yung Bicameral Conference Committee Report. Di ba? Sino po? Kasi dadalhin pa po nila yan para maging bill. Di ba? Dito sa GAB. Sa GAB, di ba? Itong tinatawag na General Appropriation Bill. Di po ba? Bago pa lang po ito makarating at maging GAA para mapirmahan ng Pangulo. Tapos na. Di po ba? Wala na po Dahil, kumpleto na yung pinirmahan niya Yun din na sinasabi ni Pangulong Marcos, pero kumpleto na. Pero hindi po yun ang issue. Di po ba? Ituloy po natin. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun.
Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun. I-consider ang error yun. At hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko sa panig at party namin. Meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 session days. Tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days. Kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagre-reklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagre-reklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado, o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, hindi payagat i-release yun. Pero hindi ang anumang basihan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad. Nakita niyo mga tambay, nagginawa lang po ang mga Pilipino ng Senate President ay para po siyang si Juan de la Cruz. Dinala po tayo sa mga napakagandang salita. Bokal, di ba? Makata. Napakamakata po ng Senate President. Napakagaling po. Talagang nakatutok po sila dito po sa GAA, mga tambay. Wala na raw pong problema dahil wala naman daw po. Wala po daw ang GAA ng mga blanco. Kumpleto daw po. Pati mga numero, mga katambay. Kumpleto na lahat. Kaya wala raw pong nakikitang problema, mga katambay. Talaga pong sila po ay wala pong problema po talaga ang ginagawa ang bagong Pilipinas. Napakagagaling po nila, mga kababayan. Unbelievable, mga kababayan. Talagang dito po sa bagong Pilipinas, alam na po natin ngayon. Kayang-kaya po talaga nila yatang manduhan ang pera natin, mga tambay. Kayang-kaya po nila.
Kayang-kaya po nilang lusutan at kayang-kaya po talaga nila yatang gawan yata ng hindi mabuti, mga kababayan. Napakagagaling po at napakatatalino po ng ating mga mambabatas. Kaya po napakayayaman po nila. Sobrang yayaman po ngayon yata ng mga politiko sa atin. Sa ganito po, dahil po ang hinahawakan po, ang kanilang binabudget pera natin ay wala po silang pakialam, mga kababayan. Kahit may natutuklasan na po na nilalabag ayon po sa dating Pangulong Duterte at kay Congressman na Ungab, ay baliwala po sa kanila yan, mga kababayan. Wala po silang pakialam at wala po silang concern sa ating pera. Dahil nga po yung BICAM nila, ginawa po nila at yung mga blanco po na sila na po ang naglagay doon sa mga blanco at wala silang nakikitang mali, mga tambay. Wala, lalo po ang Senate President. Kasi isa po siya sa pumirma. Pinirmahan po niya yan. Lahat po. Ano po sabi ng mga ibang kongresista dyan? Minadali po yan. Dahil nga, busy-busy sila. At yung BICAM report po, hindi po natin makikita yan. Di po ba? Sarado po yan. Ang ginagawa po nilang BICAM reports sa Kongreso. At ang ginagawa rin po nilang dalawa, itong institusyon na ito. Ang Senado at ang Kongreso, sarado po sa publiko ang ginagawa nilang BICAM. Itong Bicameral Conference Committee Report. Mga katambay, wala po sa website yan nila. At ang mga Pilipino po ay ginagawa pong bobo, tanga at ginagago po yata nila, mga kababayan. Ang pinaniniwala po ang mga Pilipino na sila po ay katiwa-tiwala po lalo po sa kaperahan. Itong dalawang institusyon na ito. Napakalalaki po ang gusto nilang mangyari na sila ay pagkatiwalaan. Napakalilinis nila sa kanilang mga trabaho, mga tambay. Pero ang kanilang institusyon, ano sabi ng dating Pangulong Duterte dyan? Worse, rotten, pinakabulok, pinakakurap. Yang institusyon na yan. Ni ayaw nilang buksan ang mga libro nila. Sarado ang mga libro nila, mga kababayan. Sarado po libro niyan. Ayaw po nilang buksan sa publiko ang libro niyan. Lalo po ang kanilang mga pondo na hindi po sila sila po exempted yata sa COA, lalo sa mga resibo. Di ba? Ano po sabi diyan ng dating Pangulong Duterte at ni SAS? You know? Liquidation by certification lang daw po sila. Ibang klase. At wala pong public hearing ang kanilang mga budget. Hindi natin alam. Nagugulat na lang po tayo na meron po silang ganong kalalaking budget na hindi man lang po pinupubliko, hinihiring kung saan po nila dadali ng mga bilyon-bilyong pondo nila. Nada, hindi katulad ng mga ibang ahensya katulad ng Vice President. Kinakalkal nila lahat ang mga proyekto, samantalang sa kanila, walang public hearing. Ganun po. Tapos sa kabila nun, katiwa-tiwala pa sila, mga kababayan. Ibang klase. Ito po kasi yung mga pumirma daw Yung mga pumirma po, sila po ito sa BICAM, sila po, mga senador. Ito po yung mga senador daw pumirma. Unang-una po, siyempre, si Grace po. At ito po, pangalawa po ito. Ito pong nagsasalita ngayon, si Senate President Escudero, si Win Gatchalian, Joel Villanueva, JBRC ito, Jingoy Estrada, Rapi Tulfo, Francis Tolentino, Mig Subiri, Cynthia Villar, at si Mark Villar, yung magnanay. At siyempre po, si Risa Hontiveros. Ito po ang mga senador, mga katambay, na pumirma. Ilan po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tambay. Ang mga pumirma na ito, napakarami. At ito po lahat ay walang nakita po ito. Pero yung mga hindi pumirma, marami po silang nakitang blanco. Pero yung mga pumirma, wala. At hindi po nila talaga dadalin ang issue doon sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte, yung ginawa po nila sa BICAM. Bakit nangyari yon? At
Sinasabi ng Senate President na hindi raw po nangyayari yun at wala pa raw nangyayari na questionin at talagang nagkakaproblema po ang GAA. Talaga, first time nangyari sa history natin yan na meron tayong ganyang budgeting. Di po ba? Sa inyo lang yata nangyari yan sa bagong Pilipinas. Sa inyo. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi uubra yan. Hindi ganyan ang mga senador, hindi ganyan ang mga congressman magtrabaho. Di po ba? At hindi ganyan ang mga proyekto ni dating Pangulong Duterte. Saka wala tayong aasahan mga kababayan. Wala po tayong aasahan sa kanila. Komento na inyong likod. Wala po tayong aasahan sa mga senador, sa mga congressman, sa institusyon ng Kamara at Senado. Wala po tayong aasahan pagdating po sa korupsyon. Wala po tayong aasahan sa mga investigasyon. Wala po tayong aasahan yata sa kanila. Napakarami po pagdating sa kaperahan ng mga Pilipino, mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte, pati po issue sa droga ng Pangulong Marcos, wala po tayong aasahang mga investigasyon dyan. Lalo sa korupsyon po yata at kaperahan. At sa mga pera po ng mga proyekto na nasasayang po na how many billions po yata ang ginagastos dyan. Wala pong investigasyon yan. Wala tayong aasahan sa kanila. Ang aasahan lang dyan ay tutukan po sa investigasyon ng mga Duterte. Yan lang po ang aasahan natin. Dahil ngayon, narinig po natin sa Senate President, wala tayong aasahan. Dito lang po sila nakatutok sa gusto nilang tutukan. Pero pagdating sa ating kaperahan, malabo ka pa sa sabaw ng pusit yata sa kanila. Mga tambay, dadaling ka lang sa mga mabubulaklak na salita. Dadaling ka sa mga salitang napakabulalaklak, napakagagandang salita, mga tambay. Para masabi na sila'y malilinis na politiko yata. Ibang klase pong mga politiko ngayon sa ating bansa. Puro kaperahan ang issue. Droga. Pera. Ibang klase. Wala na po tayong masabi sa politiko natin ngayon, mga katambay. Kaya nga po, sabi ng dating Pangulong Duterte, ano nangyayari sa ating bansa? Pati ang ating men in uniform, wala po silang imik, mga tulog sa nangyayari sa ating bansa, sa ating kaperahan. Issue ng Pangulo sa kanyang personal, sa droga. Di ba? Nilalapastangan ng mga kaperahan ng mga Pilipino. GSIS, SSS, PhilHealth, pati ang ating ginto, ang ating reserve. Pero wala pong investigasyon dyan. Ang Senado, lalo ang Senate President. Lalong-lalo ang Speaker. Di po ba? Wala po silang investigasyon dyan. Yata, mga kababayan. Bakit kaya? Wala silang nakikita. Yun yung sinasabi natin Hindi kaya sila isang sindikato sa ating bansa? Hindi kaya sila mga sindikato pagdating sa ating kaperahan? 3 taon, 3 taon. Dito lang tayo dinala ng mga politiko. Mga kaperahan natin, isang damukan. Nakakautang pa tayo ng how many trillions? Trillions. Pero ito lang ang makikita mo. Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Maintenance. Walang mga proyekto. Pati PhilHealth, subsidy, siniro mo pa. Kinuhanan mo pa ng mga pera. Yung mga Pilipino. PhilHealth. Di ba? GSIS, SSS. Istapa. Pero walang mga investigasyon dito ang mga ibang klase. Tapos, magre-release lang sila sa mainstream media na parang wala silang ginagawa kahit nga gamunggo, kahit gaasin na anomalya sa ating bansa. Napakalilinis. Lalo pagka sa social media, yung mga vlogger na tumatanggap yata, talagang walang nakita po yan. Kahit ka gaalikabok. Kahit gaalikabok na issue pagdating sa pera ng ating bansa, wala silang nakikita.
Lahat po sila'y puro matutuwid. Ano ang aasahan natin ngayon sa mga politikong ito? Kailangan pa ba natin ibalik ulit ang mga ito? Nagsiyaman na po yata sila. Sumobra na po yata ang kayamanan nila bilang politiko yata sa ating bansa. Nagsiganda na po lalo ang buhay nila. Sobra-sobra na po yata ang naitulong ng mga Pilipino sa kanila. Di po ba? Sila lang po yata ang nagiging maginhawa ang pamumuhay politiko. Pero tayo, 3 taon, ito lang po ang napakinabang natin sa kanila. Lingkod bayan daw sila. Pero walang pakialam. Ibang klase, mga kabayan. Yan po. Yan ang klase po ngayon ng ating bansa. Lalo ang mga politiko natin ngayon. Pag may mga usok, kasi pag walang apoy, di ba? Hindi kasi magkakaapoy kung walang usok. Di ba? Uusok ng uusok yan. May usok pero wala investigasyon. Nakita nyo po, palibasa sila. Sila kasi ang involved. Kaya walang investigasyon. Yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa BICAM, tapos dadalin mo sa GAA. Malayong malayo ang sagot. Sagot ng iniiwasan. Umiiwas sa issue. Iniiba ang topic, mga kababayan. Iba po. Kaya, ang aasahan na lang po natin dito, mga kababayan, sa nangyayari pong ito sa ating bansa, halos lahat po, ang institusyon po. Itong dalawang institusyon po ito, wala pong aasahan tayo rito ng investigasyon. Mangyayari lang po ito, mga kababayan, pagka iba na po ang administrasyon. Pagka po nanalo at naupo po ang Vice President Sara Duterte, diyan po natin makikita ang totoong investigasyon ng mga anomalya. Lahat ng anomalya sa bagong Pilipinas ay maiimbestigahan po yan pagka ang Vice President Sara Duterte na ang presidente. Yan po yung malaking porsyento po yung mangyari. Dahil mismo ang Vice President, napakarami nakitang anomalya sa bagong Pilipinas. Kaya, mabilis lang naman po ang panahon, di ba? Mabilis lang po ang panahon, mga kababayan. Bilog po ang mundo. Ngayon po, nasa top sila. Darating ang panahon, lalabas din po ang tunay na katotohanan. Kasi ngayon, hinahamon po na dalin daw sa korte. Paano mo dadalhin sa korte? Sige nga. Halos kontrolado yata nila lahat ngayon, mga kababayan. Hintayin nila. Pag hindi na sila at wala na sila sa power, magkakasunod-sunod yan. Dadalin lahat sa korte yan. Tingnan po natin. Ngayon, nagagawa nyo pa ng paraan ng mga issue dahil nahandyan pa, kompleto pa ang mga binabayaran po yata ninyo. Kompleto pa ang mga tagapagtanggol ninyo. Pagdating ng tamang panahon, sinasabi ni Kamanong, may tamang panahon po sa mga politikong ito. Di umano. May tamang panahon sa kanila. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po sa inyo. Taste lang po, mga kabayan. Talagang ganyan po eh. Mukha po yata ang ating mga politiko ay nasabik. Nasabik po sila. Naging unlimited po kasi ngayon, buffet. Naging buffet po yata ngayon sa ating gobyerno. Hindi kasi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po kasi nila pwedeng gawin ang ginagawa po nila ngayong buffet. Alam nyo na po ibig ko sabihin, mga kababayan. Paalam po. Maraming salamat. Bye-bye.